Kinundena ng mga presidentiable ang pagpatay ng Abu Sayyaf sa bihag nitong Canadian national. Sakaling maluklok sa pwesto, ano kaya ang solusyon nila para masugpo ang bandidong grupo? Umaaksyon si Franz Noguera. Tuloy pa rin ang paghahanap ng militar sa katawan ng Canadian national na si John Ridsdale na pinugutan ng Abu Sayyaf. Ayon sa AFP, posibleng iniwan ito sa Lower Sinumaan sa Talibao, Sulu. Kasabay nito, mas pinaigting pa ng militar ang pagtugi sa mga bandido para mailigtas ang 3 pang hostage na kasama ni Ridsdale. We will just continue with our operations where the information will lead us. And yung wishes ng family na makuha natin ang buhay, that is primarily our objective. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang AFP, PNP at Malacanang sa pamilya ni Ridsdale. Hindi naman pumalag ang palasyo sa nilabas na travel warning ng Estados Unidos at United Kingdom sa mga mamamayan nito kaugnay ng pagbiyahe sa katimugang bahagi ng bansa. Nangako na lang ito na mas palalakasin pa ang puwersa ng militar para maprotektahan ang mga turista. Kinundi na rin ng ilang presidential ang ginawa ng Abu Sayyaf. Ayon kay Senadora Miriam Santiago, responsibilidad ng gobyerno na panagutin ang grupo. Kinundi na rin ni Mar Rojas ang pamumugot sa banyaga. Abu Sayyaf is salot sa ating lipunan. They must be extinguished. Terrorism is bullying at its most worst form. Dapat na wag na natin silang patakasin. Gamitin na natin itong pagkakataon na ito na makoral sila at maubos yung mga Abu Sayyaf na yan. Dagdag pa ni Mayor Rodrigo Duterte, dapat matigil na ang pambibihag ng grupo hindi lang sa Mindanao kundi sa lahat ng bahagi ng bansa. It has to stop. Kidnapping in the Philippines, anywhere, has to stop. I would plead to them, stop. Agarang aksyon naman ang nakikitang solusyon ni Vice President Jejo Marbinay laban sa grupo. Pagkasumpa ko, may order na akong specific order. Ahabulin natin, tatapusin natin yung mga terorista na talagang naghahasik naglagim dito sa ating bansa. I'll show to you that Jojo Binay as a leader is decisive. We will have to finish this problem. Hindi rin ito pinalagpas ni Senadora Grace Poe. Pero bukod sa pagtugi sa mga ito, mahalaga rin daw na pigilan ang mga terorista sa pagkuha ng bagong miyembro. Huwag nating pababayaan ang mga ganitong uri ng mga terorista sa ating bansa. Siguraduhin natin na habulin natin sila at mapanagot sila sapagkat hindi dapat mas mahirap makaka-recruit ng kakampi ang mga terorista kung merong kabuhayan at trabaho ang ating mga kababayan doon. Umaaksyon, Franz Noguera, News 5. At para pag-usapan ang isyong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono ang isang intelligence at defense expert na si retired Police General Bugi Mendoza. Thank you for joining us. Good morning, sir. Magandang umaga, Cheryl. Magandang umaga, Pilipinas. Bilang eksperto po, sir, sa tingin niyo po, nagkaroon po ba ng pagkukulang ang gobyerno sa nangyaring ito? Sa aking pananaw, ang military police forces sa Sulu ay ginagawa nilang lahat ang kanilang makakaya at ito ay alinsunod sa mga umiiral na roles of engagement, coordination, tactics, and strategy. Pero ang nakikita kong medyo loopholes ay yung bahagi ng local government units. Opo. So, kinakailangan ang government ipurso yung so-called multiple intervention. Kabilang dito yung pwedeng gawin ng mga credible and reliable religious leaders sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, wherein aktibo yung mga local jihadists. Opo. So overall, wala akong nakikita, but we have to implement strictly yung no ransom policy. But we have to accept the reality na mayroon na mga pamilya, mga family victims na gusto nila talagang
maano yung mga kamag-anak nila o loved ones nila maligtas. And Opo. one of this approach is ransom negotiation. Opo. So sir, ang sinasabi niyo po ay napakahalaga ng role ng LGU. Hindi ho kaya mayroon ding pangamba or takot po kaya po hindi sila nakakatulong or probably na kulang po yung naitutulong nila pagdating po sa intelligence? Opo. Kasi alam po naman natin yung mga abusef dyan sa Sulu, Basilan ay mayroon talagang mastery of terrain. So dapat magkaroon ng double or triple efforts sa intelligence gathering at saka analysis ng mga information. Ang bukod dyan, mayroon ding introduction ng mga specific educational initiatives para magkaroon man lang ng local reflection ng de-radicalization programs. At ginagawa naman ng government na yan, kaya lang hindi yan nagkakaskade sa mga local areas. Sir, ngayon po ay 3 hostages pa po ang kanilang hawak at patuloy po ang pagtugis ng militar. Saan po kayang bahagi nahihirapan sila sa paghabol po dito sa Abu Sayyaf? Nahihirapan kasi sila sa mastery of terrain, although galugad na ng military yung diyan, highly mobile yung mga kidnappers, and at the same time marami sa kanila ang naka-integrate sa mga smaller communities. At saka kung maglulunsad ng operations yung security forces natin ay semi-conventional methods. So I think dapat pag-aralan yung mga introductions ng mga panibagong tactics at i-match decisively yung guerrilla capacity ng mga local abusef groups na yan. Sir, hindi po ba pwedeng mag-all-out war na lang tayo sa Abu Sayyaf? Gaya ng nasabi ko, we can pursue all-out war, but we can also pursue other all-out intervention. Dapat magkaagapay ito. Because that is the essence of guerrilla operations. Kung puro conventional ang gagawin dyan, simple mas lalong dadami ang Abu Sayyaf. But I would like to point out na there must be an effective counter-terrorism program sa execution of this plan. At ginagawa naman ng armed forces yan, saka Philippine National Police. Pero gaya ng sinabi ko, it must be a reflection of multiple intervention. Sir, matagal na po nating problema itong Abu Sayyaf. Sa tingin niyo po ba, ano po ba ang tansya ngayon ninyo? Mas lumakas po ba sila lalo po't sila'y alay na po ng ISIS? Sa punto ng viciousness, talagang iba yung pinamamalas nila. Sa punto ng strength ay very effective naman ang tugon o response ng armed forces. Medyo may na-decimated yung strength nila. Pero naging more radical sila in pursuing their operations. Like yung mga kidnapping operations nila ay talagang rapid ang character, series. Nagkaroon sila ng kidnapping operations sa Region 11 and at the same time sunod-sunod yung pag-abduct nila ng Indonesian sa national sa Malaysian nationals. Opo. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Retired Police General Buggie Mendoza. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.